Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-323 na kabanata. Ang pagsabog ng kahapon. Naalala ni Alex noong naglalaban sina Georgina at Sora sa Washington, D.C. Pinag-uusapan nila ang lalaking nagngangalang Xavier Myers. Nabanggit nila na si Xavier ay gumawa ng barrier, upang hindi nila makita ito. Ito ba ang lalaking iyon? Pagtataka niya, na nakatingin sa lalaki. Ikaw ba si Xavier Myers? Tanong ni Alex. Ako lang ang pwedeng magtanong dito. Sagot ni Xavier na hindi ikinakaila ang kanyang pagkakakilanlan. Sino ikaw? Para kay Georgina. Ako ang kanyang estudyante, sagot ni Alex, na nagsasabi ng totoo. Hindi nakakapagtaka kung bakit pareho kayong makipaglaban, wika ni Xavier. Napahanga sa kakayahan ni Alex. Kamusta siya? Pasensya na, siya ay nanlumo, nakaramdam ng lungkot. Si Georgina at Sora ay patay na, at ipinasa nila sa akin ang kanilang mga internal power. Ano, si Xavier ay nabigla. Siya ay kasamang lumaki ni Georgina at Sora. Silang tatlo ay nag-aral ng martial arts ng magkakasama. At ngayon ang dalawang babae ay patay na. At iniwan siyang mag-isa. Kailan pa sila namatay? Sila ay nagtatalo kung sino ang mas mahal mo, sagot ni Alex. Pareho silang matapat sa iyo. Gusto niyang malaman ni Xavier kung gaano siya kamahal ng dalawang babae. Alam ko na mahal nila ako, sagot ni Xavier. Ipinikit niya ang mata at naghinagpis. Ang dalawang babae ay namatay dahil sa kanya, at hindi niya ito gusto. Pero kung uulitin niya muli, pipiliin niya pa rin ang parehong pasya. Ikukulong ang sarili palayo at hindi papansinin ang dalawang babae. Bakit ka pumunta dito? Tanong ni Xavier na imimulat ang mga mata. Nagpunta ako upang hanapin ang espesyal na orchids upang lunasan ang aking kasintahan, sagot ni Alex. Pero ang ilang mga gang ay inatake ang palasyo ng Moon. At ngayon ito ay nagkakagulo. Pakiusap, tulungan mo kami. Ang grupo ng mga Moon Maiden ay itinatag ni Georgina. Kaya hindi namin ito pwedeng hayaan masira. Sige, tutulong ako, pagsang-ayon ni Xavier. Si Georgina ay namatay dahil sa kanya. Pakiramdam niya ay ito lang ang kanyang magagawa para dito. Maraming salamat, sagot ni Alex, at nakahinga ng maluwang. Umubo si Debbie. Masyadong malamig sa labas, at ang lason ay inaatake ang kanyang katawan, na dahilan upang hindi makomportable. Si Alex ay lalong nag-alala. Alam niya na kailangan niyang mabigyan ito ng kanyang internal power sa lalong madaling panahon. Ikaw, sigaw ni Xavier. Nakatingin kay Debbie na may kasiyahan sa mukha. Hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon. Siya ay sobrang excited at nanginginig na tumakbo palapit kay Debbie. Pinipi ni Debbie ang kanyang ilong at tumulo ang dugo sa gilid ng bibig nito. Si Xavier ay nabigla. Ano ang nangyari, tanong niya. Mabilis niyang kinuha ang kamay nito, at nag-concentrate upang ipasa ang kanyang malakas na internal power. Ang kakayahan ni Xavier ay hindi pangkaraniwan. Hindi nagtagal ang itsura ni Debbie ay medyo bumuti. Marahan na iminulat ni Debbie ang kanyang mga mata, at nakita ang isang lalaki na puti ang buhok na mukhang tinulungan siya. Ngumiti siya dito at sinabi, "Maraming salamat. Natatandaan mo na ako?" tanong ni Xavier. Pinapanood ang mukha kung paano ito magre-react. Nagkakilala na ba tayo? Tanong ni Debbie. Sigurado siya na hindi pa niya nakikita ang lalaking ito. Ikaw ay matagal na walang malay nang makita kita, wika ni Xavier. Isinama kita sa aking lugar na ibinahagi ko sa dalawa kong kaibigan. At naglaan ako sa iyo ng ilang araw, upang maging maayos ka. Maraming beses kang nahihilo, pero minsan iminumulat mo ang iyong mata at nakikita ako. Pagkatapos isang araw ang iyong pamilya ay nagpunta at kinuha ka. At iniwan kita sa mga ito. Natatandaan mo na ba ngayon? Si Xavier ay inalagaan ang babae at napamahal na dito. Ang babae ay minsan lang magsalita. Pero siya ay humanga sa pagkatao nito at sa pag-uugali. Nang ang pamilya ng babae ay kinuha na siya, tinanong niya ang pangalan nito. At sinabi nila na ito ay si Cynthia Clifton. Ang nadarama niya kay Cynthia, ang dahilan kung bakit siya lumayo kina Georgina at Sora. Itinago niya ang kanyang sarili mula sa mga ito. Inalis niya ang mga ito sa kanyang buhay, upang mapangarap niya ang tungkol sa pagiging kasama ni Cynthia. Hindi niya inaasahan na makikita muli ang babaeng ito sa kanyang buhay.
Pero mukhang si Cynthia ito, bago pa siya muling ipanganak. Si Debbie ay nakatingin, hindi siya sigurado kung sino ang lalaking ito. Pero alam niya na ito ay may agwat sa kanyang isipan, na humahadlang sa kanyang pag-alaala dito. Kaya hindi niya masabi ng tapat kung nagkakilala na sila. Hindi, wala akong maalala, sagot ni Debbie. Mapapagaling mo ba si Debbie? Tanong ni Alex. Si Xavier ay natulungan na siya ng higit sa mga nagawa ni Alex. Kaya malamang na ito ay mas malakas upang lunasan siya. Debbie, tanong ni Xavier. Napaisip sandali. Tumingin siya kay Debbie at tinanong. Hindi ba ang pangalan mo ay Cynthia? Si Cynthia ay ang aking magulang, wika ni Debbie na nagbigay ng mapait na ngiti. Si Xavier ay tumingin dito, binitawan ang kamay at tinanong. Kamusta na ang magulang mo ngayon at nasaan na siya? Si Xavier ay tumatanda na, at gusto niyang makita ang mga taong kanyang inalagaan, bago siya mamatay. Wala na siya, sagot ni Debbie, at ito ay lumuha. Talaga, tanong ni Xavier na napatahimik. Oo, singit ni Alex. 20 taon na, nang ang mama ni Debbie ay nahulog sa bangin at namatay. 20 taon na ang nakalipas. Pag-ulit ni Xavier. Nahulog siya sa bangin at namatay. Umiling ito. Hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin siya, tapos ay wala na siya 20 taon na. Tumingin siya sa kalangitan at mapait na ngumiti. Pasensya na, wika ni Alex, pero hindi nakikinig si Xavier. Ano ang nagawa ko, bulong ni Xavier. Tinalikuran ko ang 2 babae na lubusang nagmamahal sa akin. At para saan? Ang pinakamamahal ko ay patay na ng 20 taon. Si Georgina at Sora ay nag-aalala sa akin, at binigo ko sila. Namatay sila dahil sa akin. Kasumpa-sumpa ako. Wala nang lalaki na hihigit pa sa mga kasalanan ko. Naglakad siya palayo na nakatingin sa langit. Pagkatapos siya ay huminto, itiniklap ang kamao, at sumigaw na parang isang nasaktang hayop. Ang tunog ay narinig sa mga puno. Anong nangyayari, sigaw ni Alex. Bumalik si Xavier at tumakbo patungo kay Alex, at sinampal ito ng malakas sa noo, at idiniin ang palad sa balat nito. Si Alex ay umikot ang paningin, at nabigla. Si Xavier ay sinampal siya ng malakas. Inisip niya nang tinamaan siya, sasabog ang kanyang ulo. Pero ngayon pakiramdam niya ay isinali ni Xavier ang kanyang internal power, at dumadaloy ito sa kanyang katawan, napakalakas nito at naramdaman niya. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng aking lakas, wika ni Xavier, habang pinapanood ito. Nasa iyo na ang pinagsamang lakas ni Georgina at Sora. Kasama ang sa akin na dumagdag sa iyong lakas. Ito ay sapat na upang matalo mo ang mga lalaking umaatake sa palasyo ni Georgina. Huminga ito ng malalim, at yumuko. Hindi ko nagawang mapagkasundo sina Georgina at Sora noong sila ay nabubuhay pa. Pero ang aming mga lakas ay nagsama-sama na lahat sa iyo. Ito lang ang aking magagawa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.